Simple lang ang panlasang Pinoy, pero di nangangahulugang dehado tayo sa pasaharapan ng pagkain. Pero sa pag-usad ng panahon, kasabay na nagbabago rin ang ating mapiling panlasa. Kaya di masamang mag-eksperimento sa pagluluto. At tumuklas ng mga bagong pagkaing bubusog, di lamang sa kumakalam na sikmura ni Juan, kundi maging sa matinding gutom sa mga bagong pagkaing Pinoy na Pinoy pa rin ang lasa, pero di nagpaiwan sa makalumang kusina. Ang 101 ways na pagluluto ng adobo, Wow, adobo! nadagdagan pa. Nya! Bakit naging cookies? Adobo naging cookies? Paano nangyari yun? Ang ating all-time favorite ulam, kakasarin pa lang, cookies? At ang perfect partner nitong kape, hindi caramel o artificial flavor ang pampalasa, kundi ang ultimate sausawan ni Juan, patis! Sobrang weird niya po. Nung una po namin siyang tinry, parang ayaw po talaga namin siya tikman kasi patis sa kape. Ang pansit na pampalong life daw, may kilawin. At ang OG merienda ni Juan na binatog, pwede ng pananghalian o hapunan, may kasama na kasing ulam. Meron na tayong palawan. Ito ang Debico. I wonder, may ile-level up pa ba sa pasarapan ang mga simpleng pagkaing nakasanayan ni Juan? Kapag sinabing pambansang ulam, masarap na debate yan. Sa pula o sa puti, manok, baboy, seafood o gulay man, i-adobo na yan for the win! Sa nagtatalong alat, asim at tamis ng adobo, abay perfect din daw yung gawing pastry flavor. Dahil namumukod tangi ang lasa ng Pinoy adobo, pwedeng-pwede raw yung gawing flavor ng cookies! Take it away, M-boy! Gutom ah. Ano naamoy ko? Wow, adobo! Nya! Bakit naging cookies? Adobo naging cookies? Nya! Cynthia? Laster? Anong ginagawa niyo sa kusina ko? Sir Empoy, parang kusina namin to. Ay, sorry na. Pero mukhang nagulat kayo doon sa aming adobo cookies. Gusto nyo bang malaman kung paano namin ginawa? Gusto kong malaman kung paano niyo ginawa. Ang adobo cookies, bunga ng malikot pero masarap na pag-iisip ng mag-inang Nini at Katha. Mula pagkabata, hilig na raw ni Nanay Nini ang pagbe-bake. Ang ano kasi namin ng love is through cooking and baking. Bukod sa minana niya yung pagiging artist ko, mukhang mamanahin niya rin yung pagluluto at pagbe-baking. So, I'm so happy na ganon. Kaya na magsawa sa karaniwang flavor ng cookies, ang napagdiskitahan nilang gamitin na pampalasa, adobo. Noong una parang hesitant pa kayo. Pero eventually parang excited kami i-try since nakakaiba siya. Ayun, sana mas ma-normalize yung ganitong type of pastries. Alam mo, parang Pinoy pride, ganun. At dahil nangasim na akong kumain ng adobo, kahit cookies pa yan, Gina! Ang tinunaw na butter, sasamahan ng ilang pirasong dahon ng laurel, white and brown na asukal, at titimplahan ng mga pampalasa sa adobo gaya ng toyo at suka, vanilla extract at itlog. Saka lalagyan ng harina. Isusunod naman ang baking soda, chocolate chips at hinimay na adobong manok. Ito po yung aming ulam kahapon na chicken adobo. Isang cup ng chicken, shredded po na meat ng chicken adobo. Halo na natin. Adobo. Eh, masarap Diba? nga. Sir, halo Wait, ano muna to? po. Yung panabong o yung ano?
Yung sa kapitbahay, sir. Kapitbahay, Opo. Paghahaluin ang mga sangkap hanggang maging pino. Sunod na ilalagay sa freezer ang masa hanggang tumigas ng katamtaman. Ilang oras po pwedeng ilagay ito sa rep? Mga 4 na oras lamang. 4 hours. Sir Empoy! Happy New Year! Ay, ano Hindi ba? po. 4 hours na po. Naka-ready na po yung ating ibibig. Ready na po ba? Lagyan ng paminta at pwede nang iluto sa pugon o oven na may init na 100 degrees ng 12 minuto. Saglit lang, di ba? Luto na ang adobo cookies. Di ba? Ang sarap. First time ko kasing makakain ng adobo cookies. Actually, hindi ko nalalasahan yung pagiging adobo niya. Yung manok, nalasahan ko siya. Ano pa ginagawa natin, mga ka-wonder? Ipapatikim na natin sa mga kapitbahay nila, sa mga neighbors niyo. Pwede. Dahil yung manok nila ginamit namin. May joke. Cookie! Cookie kayo dyan! Saan kaya makapagbenta dito ng cookie? Dito nga. Hello, madam! Magandang araw po. Can you choose one? Masarap, pero parang may kakaiba siyang lasa. Kakaibang lasa. Yung Ano pong lasa niyan? para siyang adobo na may kasamang parang chicken, pero cookies siya. Nagbe-blend yung alat sa sugar. Yung tamis. Superior ang lasa. Superior! Bago pa ako mabulunan sa sarap ng adobo cookies na to, humanap muna tayo ng best partner nito. Mainit o malamig man yan na kape. Mami Sue, pa-order naman please. Willing to wait ba, Empoy? Ang kape kasi na ito mula pa sa Pampanga. At alam mo ba na ang kape nila dito, aba-aba, kakaiba. Hindi karaniwan ng pampalasa. Move over salted caramel o matcha dahil ang bumibida, patis iced coffee. O, wag lang makisawsaw sa usapan. Tikman na! Nagko-complement po talaga siya sa kape namin. At saka yung savory at saka saltiness na hinahanap namin, nandun din po siya sa patis. Kaya perfect combine po talaga siya. Sa sobrang hilig daw ni na Alexia at kanyang mga kaibigan sa kape, natikman na raw yata nila lahat ng pwedeng gawing flavor nito. Hanggang makalokohan daw nilang mag-eksperimento ng lasa ng kape sa isang school project para maiba naman daw. Ang inihahalo nila sa kape, patis! Kasi po parang yung patis po kasi very common siya sa mga Filipino household. And parang nakita po namin sa patis coffee na parang meron siyang saltiness na gusto namin kunin sa isang kape po. Sa paggawa ng patis iced coffee, hindi pwedeng mawala ang patis. Yung patis po, meron po siyang umami taste na parang nabibring out niya yung lasa mismo ng coffee. Isunod ang full cream milk at condensed milk. I-froth ng mabuti para mas umangat ang lasa. Paghaluin na ang gatas at patis, lagyan ng yelo. Saka isunod ang kape. Maglagay ng caramel sauce sa ibabaw. At ready to drink na ang ating patis iced coffee. Para malaman kung swak ang patis at kape, pinatikim natin ang kaping ito sa food and culture historian na si Professor Jaime Salvador Corpus. Saltiness, pwede naman. Kasi ang habol naman natin dito, hindi naman yung physical appearance of the alat, kundi ang habol natin dito is the taste of the alat. So whatever alat it is, pwede naman itong isama sa mga pagkain na nangangailangan ng lasa o dagdag na lasa katulad ng alat. Adobo cookies, patis iced coffee, perfect match na gawa sa kusinang Pinoy. Ang mga pagkain at inuming nakasanayan, huwag minamaliit o iniisnab-isnab na lang. May ibubuga pa yan sa pasarapan. Aminin, kahit pa di matatawaran ng sarap ng pansit, minsan may sawa factor na rin. Sa gitna kasi ng mahahabang hibla ng noodles
at samot-saring sahog na gulay at karne, ang pihikang panlasa ni Juan naghahanap na rin ng kakaibang sipa kapag kumain ng favorite for life na pansit. Kaya ang isang pansitan sa bayan ng General Trias sa Cavite, may pausong flavor o dagdag sarap sa inihahain nilang pansit na agad naman pumatok sa mga Caviteño. Ang masarap na luto ng kanilang pansit, pinaibabawan pa ng kanilang kilawin. Pansit kilawin for the win! Loleng's legacy yan! Ang pansit kilawin daw kasi recipe pa mula sa kanilang great-grandmother. Since 1960 pa po ito, yung pansit kilawin ni Lola Loleng. Nung bata po kasi ako, nanonood ako kay Lola Loleng. Tsaka mahilig po talaga akong kumain at magluto. Inaral po siya ng inaral. Tulad ng karaniwang pansit, dekalidad na sahog at mga pampalasa ang open secret para sa masarap na pansit. Unang pinirito ang inilalahok nilang tokwa. Sunod ang bawang at sibuyas at may hipon pa. At para magkaroon ng kulay, ilagay ang atsuete. Siyempre, noodle is the key. Gumagamit sila ng dalawang klase ng noodle sa pansit, bihon at Mickey. Luto na ang pansit! Pero wait, there's more! Ang OG topping nilang kilawin ang ating gagawin. Ang star daw sa kilawin na ito, ang galunggong. Ano po natin gagawin ay ilaga ang galunggong sa suka na may bawang po. Pagkatapos pakuluan, hihimayin ito para makuha ang laman. Sa araw-araw po na pagtitinda namin, nakakaubos po kami ng mga 5 kilos of galunggong tsaka 5 kilos of papaya. Pagkatapos ng himayan, ready na para ito ay igisa kasama ng bawang at sibuyas. Sunod na ilalagay ang pinagkuluan ng galunggong. So after kumulo ng pinagpakuluan ng galunggong kanina, ilalagay na natin tong sukang paumbong. Maraming suka. So pagkalagay ng suka, hindi natin siya pwedeng haluin. Kasi po pag hinalo po natin yung suka na hilaw, hindi po siya maluluto na maganda. Hindi po lalabas yung tunay na umami ng suka. Pagkatapos ng mahigit 30 minuto, pwede nang ilagay ang ginayat na papaya. At yun na, ready ng toppings ang kilawin sa pansit. Lagi po ako nakakain dito. Kakaiba po yung noodles niya. Yung kilawin nila is masarap siya. Kasi made of galunggong. Kaya naghahalo yung asin niya. At saka syempre, yung sarap ng pansit. Tama yung alat, saka yung asin. Parang kilawin din. Umabot na rin online ang sarap ng kanilang pansit kilawin. Hindi ko makakalimutan yung pansit kilawin dahil isa yan sa pinaka-paborito ko pansit. At syempre, yan sa Lola Lolex. Ang pansit na pampahaba raw ng buhay, ang siya rin nagtataguyod sa buhay ng pamilya ni Gian. Dahil po dito sa tindahan na to, ma'am, ito po talaga yung ano namin, bread and butter po talaga. Dito po nakagraduate yung ate ko. Ang ate ko po is teacher na ngayon. Ako po, nakagraduate po ako ng BSA HRM. Dahil po sa tindahan na to, nakapagpatayo po kami ng bahay. Nakabili po ng second hand na sasakyan. Ayan ha, di nyo na masasabing pansit na naman. Kakaibang kombi yan at tunay na sarap Pinoy. Pag narinig mo na ang kampanilyang ito, hudyat na, paparating na ang masarap na merienda. Ang bida sa pagrampa sa kalsada tuwing hapon, ang Matamis ba, maalat? binatog. Pwedeng timplahan ng asukal at gatas para sa mga may sweet tooth. O kaya asin para sa maalat-alat na sarap. Pero ang versatile na binatog, pwede na rin may kapares na ulam.
Bilang special treat sa kanilang mga suki, sa pinagtatrabahuhang restaurant sa Navotas, may literal na pakulo ang executive chef na si Get. Matapos kasing pakuluan ng ilang oras ang mga butil ng mais para gawing binatog, sunod niya itong tinimplahan ng pampalasa para maging one-stop meal. Anong order nyo? Binatog ala sisig o with matching hipon at alige? Unahin mo nang i-flex ang binatog sisig for the meat lovers. Sa pagluluto ng sisig binatog, so kailangan natin ng binatog na pinakuluan, tapos lalagyan na natin siya ng konting seasoning powder para may lasa. Haluin lang. At lagyan natin siya ng konting cornstarch para may lutong. Kapag nabalot na sa cornstarch ang binatog, pwede nang iprito. Ilagay na natin isa-isa yung binatog na na-coatingan natin. Pagkatapos mag-golden brown, so pwede na natin siyang hanguin. Ang crispy fried binatog, lalagyan ng mga pampalasa ng sisig. Sibuyas, puti o pula, siling labuyo at siling panigang. Sasamahan din natin siya ng konting meat. Pwedeng chicken, pwedeng baboy na pinirito at hiniwa ng maliliit. At lalagyan din natin siya ng atay. Haluin lang. At saka natin lagyan ng liquid seasoning. Konting calamansi extract, ground pepper, at maglagay tayo ng konting mayonnaise. Halu-haluin, ala sisig lang. Saka ilalagay sa sizzling plate para authentic ang dating ng sisig binatog. Para naman sa seafood lovers, hipon con alige binatog naman. Garlic. Igigisa lang ang bawang kasama ang alige. Isusunod na natin ngayon ang hipon. Lagyan natin siya ng konting paminta, asin, at lagyan na rin natin ng bell pepper, celery, or pwede rin onion leaf. Pagluto na ang hipon, pwede nang itopping sa binatog. Ang savory sarap ng sisig with binatog at alige con hipon binatog, hinatula na. Sarap! Pamerienda po, tapang ulam. Masarap siya. Pwede ulam. Usually yung mga natitikman ko lang yung maalat, matamis, pero ito kakaiba siya. Manamis-namis po siya. Parang mas malinam lang po. Mas na-infuse po yung lasa niya sa nung hinalo po ng binatog po. Merienda, pananghalian hanggang hapunan, all around. Ang sarap ng binatog. Marami kang pwedeng paglagyan. Gawin mo siyang alternative as rice. Mas mataas ang fiber ng binatog kaysa sa kanin. Aside dun sa fiber, meron siyang vitamins and antioxidant. Kaya, wala na palang peanut butter. Wala na, hindi na kasya. Hindi pa kasya yung kutsara. Wala na. Kung ubos na ang palaman sa tinapay, huwag mawala ng pag-asa dahil gagawa natin yan ng paraan. Parang mayroon ako sa kusina. Yung kaya matry. Teka, tingnan natin. Na-imagine nyo na ba ang paborito nating kakanina biko with latik? Gagawin nating spread o palaman sa tinapay. Why not coconut? At tatawagin natin yan na Pan de Bico de Susan.
Okay, ngayon mga ka-wonder, gagawa tayo ng isang klase ng kakanin. Titingnan natin kung pwede gawing palaman ito sa tinapay. Yan. Meron tayong sinaing na malagkit. Yan. Merong gata. Brown sugar para magkaroon ng kulay. Medyo brown brown siya. Pero mga ka-wonder, first time ko itong gagawin ha. Sama-sama tayong mag-experiment sa aking kusina. Haluin lang ng haluin mga ka-wonder. Mahilig ako sa matamis na palaman sa tinapay. Try lang natin. Malay mo naman, di ba? Baka magkaroon ng kakaibang ending. Yung mga food combination naman, okay naman yan as long as talagang tatanggapin ang ating mga taste bud. Okay lang naman yun dahil siyempre parang minsan pag yung pare-pareho yung kinakain mo, boring din naman, di ba? So gusto mo naman magkaroon ng kaunting thrill sa iyong mga pagkain. Ayan. Pag natapos lutuin ng biko at latik, assemble time! So ito na, tatry na natin yung ating ginawang, ito ay pan de biko. Lagay muna natin itong ating nilutong biko. Spread it like a spread na parang palaman. Yan. Hoy, ang sarap ipay. Alam mo, parang siyang ano tawag dito? Para ka nagpapahid ng kalamay. Alam niyo yung yung coco jam? Ganda natin siya ng konti. Ilagay na ang latik. At don't forget ang nyog. Para pag kinagat mo siya, meron ka bang matitikman doon sa loob na buko. Meron tayong palaman! Oh, ay, ang ganda! Oh, look! Diba? Oh, meron siyang sa gitna! Ang mga ka-wonder natin online, hindi nagpahuli at ibinida rin ang kanilang paandar na food combi. Sinigang plus ketchup, pandesal at tuyo, pansit at champurado. Walang basagan ng food trip, basta busog, okay yon. Ang entry ko, pan de bico di Susan. Taste test na! Alam niyo yung pandiko ko? Parang gano'n lang ang naging lasa niya. Carbo overload ka nga dito, di ba? May tinapay ka na, meron ka pang yung biko. Pwede breakfast, merienda. Sandwich na kakanin o kakanin na sandwich? Mga ka-wonder, kayo na ang humusga! Matamis. Ano na-imagine mo na katulad na palaman? Para po siyang biko. Biko nga yan, pero nilagyan namin ng sariwang nyog. At saka Kaya may po pala latik. parang may crunch. May crunch. Alam mo, ang biko kakanin, di ba? Apo. So, na-imagine mo ba na pwede siya ilagay sa tinapay? Pwede po. Ano nalalasahan niyo? Masarap yung palaman. Lasa. May kasamang niyog. Tulad ng wika na buhay at nagpapasalin-salin at nagbabagong salita, ganon din ang pagkain. Ang mga sinaunang luto, maaaring madagdagan ng bagong lasa, habang di winawaglit ang dati ng sarap. Sa cookie, adobo is the key. Habang ang kape, pwedeng timplahan ng patis. Ang simpleng binatog, parisan ng ulam ala sisig at hipong maalige. At ang pansit for all season, win na win with Kilawin. Dalang tunay na panlasa ni Juan, walang hangganan. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At i-follow niyo po kami sa aming social media accounts na iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Paano po, magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!